pero pwede kong subukan kaya kung ibigay ang salary card ko. Ako si Dong Fuong White, 24 na taong gulang, kasalukuyang nagsisilbing General Manager. Ang kita noong nakaraang taon ay humigit kumulang 13 bilyon, may 7th bahay at pribadong resort. 13 bilyon, sobrang galing, ang ganda ng itsura mo. Bakit ka pumunta sa blind date? I'm not here for a blind date, you're not here for a blind date. Pero sabi ni Buong table number 1 sa cafe na ito. Pero ito yung VIP table na in-order ko na sabi mo malamang table number 1 sa sala. Sorry, hindi ko nakita ng malinaw, sorry. Ayos ka lang ba? Bitawan mo, nakakahiya naman. Patawad. Okay, kailangan kong hanapin ang aking blind date. Hoy, ang iyong sombrero. Kaakit-akit ang lalaki. Hello, butler. Miss, lumalala na ang kalusugan ni Lolo. Gusto ng lahat na ikasal ka sa lalong madaling panahon para mabigyan siya ng swerte. Alam ko. Magpakasal. Hello, nirekomenda ako ni Buong para sa isang blind date. Ang pangalan ko ay Chow Hat Hien, 27 taong gulang. Tama na. Ang kawawang surir ay naglakas loob na pumunta dito para sa isang blind date. Nag-aksaya ako ng 5 minuto sa paghihintay. Kahit wala akong pera, kaya kong magtrabaho. Ang iyong isang buwang sweldo ay hindi makabili ng kahit isang pares ng aking sapatos. Paano mo ako papakainin? Tama ka, kung ganun wala nang masabi pa. Sir, 1,888 po lahat. Ito ang kinakain niya. Kung gusto mo ng bayad, tanungin mo siya. Hoy, kawawang surir, nakipag-blind date nang hindi nagbabayad ng pagkain. Deserve mong maging single forever. Ano ang sinabi mo? Mali ba ako? Tingnan mo ang baho ng katawan mo. Kahit na ang mga insekto ay mas malinis kaysa sayo. Mula sa hitsura na iyon, dapat kang naging mahirap sa buong buhay mo. Mas maganda ang buhay ng Pas ang gala kaysa sayo. Ngunit nakuha ang muka para sa isang blind date. Sinasabi ko sa iyo, ang aking hitsura ay masama, ngunit ito ay hitsura lamang. Paano mo mahuhusgahan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa labas? Okay, anong oras na ngayon? Alam mo ba kung ano ang Akmani? Alam mo ba kung ano ang Prada? Sa kakarampot na sweldo, mahirap suportahan ang sarili. Pero balak pa rin magpakasal. I think sa buong buhay mo walang magkakagusto sa'yo. Na nagsasabing walang may gusto. Mahal ko ito. Sino ka para magpakita dito? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Siniraan mo ang aking kasintahan. Ano bang masama kung sinaktan kita? Pumili ka ng surir bilang iyong fiancé. Pulag ka ba? Anong meron sa surir? Ang pinakamahalagang bagay sa isang lalaki ay ang kanyang pagkatao. Umaasa siya sa kanyang mga kamay upang kumita ng pera at hindi sinasaktan ng sinuman. Higit sa lahat, marami siyang alam, mapagkakatiwalaan. Napakahirap hanapin ng ganyang tao. Mahirap siyang hanapin. Pero bulag ka para makitang wala siyang silbi. Ikaw. Sige na, huwag kang magtagal dito. Pareho kayong naghihintay sa aking paghihiganti. Salamat sa pagtulong sa akin. Tama, nakalimutan mo ang iyong sombrero. Salamat. Totoo yung sinabi ko kanina. Gusto mo bang maging fiancé ko? Ang aking lolo ay may malubhang karamdaman. Gusto ng pamilya ko na pakasalan ako para magdala ng swerte sa kanya. Pag pumayag ka, bibigyan kita ng 10 milyon. Salamat. Kahit tinulungan mo lang ako, pero hindi ako yung tipong magbebenta ng pagmamahal para sa pera. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Sinta, siya yung nangaasar lang sa akin. Kaya ikaw ang bubuli sa girlfriend ko. May boyfriend ka at nakipag-blind date ka. Mahal, huwag kang makinig sa kanya. Kilala ko ang mga mahihirap na surir na ganyan. Paanong may gustong makipag-blind date sa kanya? Ang taong ito nang-aapi ng mga tao at gustong tumakas. Sa tingin mo ba papakawalan kita? Ano ang gusto mong gawin? Lumuhod para sa akin, humingi ng tawad sa aking kasintahan. Pagkatapos ay gumapang sa aking pandya. Pagkatapos ang lahat ay maituturing na tapos na. Kawawang surir, alam mo ba kung sino ang boyfriend ko? Siya ang pinuno ng grupong Kinhong. Siya ay isang milyonaryo. Ang makadaan sa kanyang pandiya ay isang pagpapala rin para sa iyo. Maliit lang na milyonaryo pero maglakas loob magyabang dito. Honey, ayan na. Sinaktan niya ako. Tama, nataman ko siya, ano? Kailangan ba kitang suntukin ulit? Nandito na ang boyfriend ko at naglakas loob ka pang magyabang. Baby, kailangan mo akong protektahan. Shut up, alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya walang kwentang tao na may kagandahan? Gusto mo bang iwan ako para sa kanya? Bulag talaga ang mata. Isa siyang businessman from Dong family. Isa sa nangungunang 4 na pamilya. Naglakas loob kang sumalungat sa kanya at kalad ka rin ako. Gusto mo bang kalad ka rin ako para mamatay kasama mo? Isa siyang pampamilyang babae.
Miss Dong, sorry Miss Dong, bulag ako. Ang Surya na ito ay ang aking mapapangasawa. Anong gusto mong gawin sa kanya? Hindi ko alam na fiancé mo pala siya. Nararapat akong mamatay, patawarin mo sana ako. Umalis ka dito. Mabuti. Tinulungan na naman kita, ngayon maiisip mo ba ang proposal ko? Pag-isipan mong mabuti. Kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, wala ka ng isa pang pagkakataon. Ako ang emperador ng Hilaga. Dare attack my land, papatayin kita. Hindi na kailangang mag-isip, sumasang-ayon ako. Bukas punta ka sa family villa ko. Hayaan mong makilala ka ng aking lolo. Sige, parang sa buong buhay ko hindi kita kayang talunin. Bakit wala ka sa backhand? Pagod na akong pumatay ng mga araw. Kaya naman ako nagtatrabaho bilang surir. Bakit mo pa ako ginugulo? Sa iyong pagbabalik, 3,000 mandirigma ang handang makipaglaban sa iyo. Ngayon may gagawin pa ako. Uy, gusto mo ba talagang pakasalan ng babaeng yon? Nakikinig ka ba? Wala akong pakialam, ikaw lang ang makakapantay ko. Pumayag na ako kay Miss Dong. Huwag ka na maglaro, balik ka na sa backhand. May master sa backhand. Dapat bumalik ka sa backhand. Okay, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa akin. Kung hindi kita tatawagan, hindi mo ako mahahanap. I'm warning you, contract lovers lang tayo. Kung maglakas loob kang gumawa ng isang bagay na kabalbalan, hindi kita patatawarin. Sige, inaantok na ako, magpapahinga na ako. Miss Dong, nakikipagsabuatan ka ba talaga sa kalaban? Hoy, anong ginagawa mo dito? Sa kwarto yata ako nakatira. Paano ba naman, nasa katabing kwarto ka, bilisan mong lumabas. Bitawan mo yung kamay mo. Sinasadya mo ba? Labas. Sandali lang. Lalo na, kahit tanggap na kita pero hindi ka pa rin nakapasa sa test ko. Anong pagsubok ang gusto mo? May auction ako bukas. Gustong makuha ng pamilya Dong ang Tanfong Damland. Kung makukuha mo ito sa isang makatwirang presyo, kung gayon ikaw ay itinuturing na isang pass. Jeez, saan ako nakakuha ng pera? Kung nakakuha ka ng isang patas na presyo, ibibigay ko sa iyo ang pera. Okay, nakuha ko na. Hello, andito na ako, saan ka? Sorry, may late ako. Sige, bakit pumunta si Surir dito? Sino ito? Surir lang siya. Ilang araw na ang nakalipas nakipag-blind date siya sa akin. Surir lang pero maglakas loob na pumunta dito. Hindi niya makita ang sarili sa salamin. Kung ako siya, hindi ako pupunta dito. Ayon, pinagpantasyahan pa niya ang family lady Dong. Sa pagiging fiancé ng isang mayamang tao, alam ko na kick out ka ng tama. Sabi ko naman sa'yo, hindi karapat dapat magkaroon ng partner ang isang tulad mo. Itinapon ka ng mga tao na kasing dali ng pagpihit ng iyong kamay. Sa tingin mo kaya mong baguhin ang buhay mo. Si Miss mula sa pamilya Dong sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya bilang isang general manager sa grupong Dong. Nasa likod lang ng pamilya Dong ang mga bilyonaryong tulad niya. Ang walang kwentang lalaking ito ay naging fiancé ni Miss Dong. Ng pera, hitsura at katayuan. Ito ay talagang isang panaginip. Tama, napakataas ng status ni Miss Dong. At itong kawawang surir ay isang free-range na manok na gustong lumipad para maging phoenix. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Ang lugar na ito ay hindi para sa isang tulad mo. Umalis ka na, huwag mo na akong makitang muli. Sumali ako sa auction, bakit hindi ako makakapasok? Subasta. Ang isang mahirap na tulad mo ay gustong sumali sa auction. Alam mo ba kung gaano karaming lupa ang nasusubasta dito? Kahit na naging surir ka sa buong buhay mo, hindi mo makukuha ang pera para bayaran ang paunang presyo. Tama, ang isang tulad mo na pumapasok ay isang insulto sa auction room. Bilisan mo na. Kumusta sa lahat, magsisimula na ang auction. Ang unang auction ng araw ay Tanfong Dam. Ang paunang presyo ay 300 milyon. 300 milyon. 400 milyon. 600 milyon. 700 milyon. Dapat pag-aari ko ang lupaing ito. 800 milyon. 1 bilyon. 1 bilyon. Saan kaya makakakuha ng ganyang kalaking pera ang isang surir na tulad mo? Auctioneer lang ako, may magdadala ng pera. Nakikita kong naparito ka para manggulo. Umaasa ka pa ba sa mayayamang babae para bigyan ka ng pera? Alam mo ba kung magkano ang 1 billion? Nasaan ang security guard? Ginulo ng surir na ito ang order. Kailangan kick out siya ng isang tao. Sabi ko nandito ako in behalf of someone else. Kahit anong mangyari magbabayad ako ng buo. Alam mo ba kung ano ang bidding ng hindi nagbabayad? Ito ay isang ilegal na gawain. Kung hindi mo ito binayaran, ikaw ay mapupunta sa kulungan. Tamaan ang martilyo. Kung hahanapin mo ang kamatayan, hahayaan kitang mamatay. Tamaan ang martilyo. 1 bilyong beses isa.
1 bilyong beses dalawa, 1 bilyong beses tatlo. Congrats, nakuha mo ang Tonfong Dam. Mangyaring umakyat sa entablado upang bayaran ito. Surir, pakibayad. Sabi ko sa inyo, nandito lang ako para tumulong sa ibang tao na mag-bid. Ngayon natapos ko na ang gawain. Gusto mo pa bang maglaro? Ngayon ang martilyo ay hinapes at hindi ka makakabayad. Makikita ka ng hall na Samira sa auction. Ikukulong kita. Darating ang nagbabayad, hindi kailangang magmadali. Surir is here for the auction, halatang gusto niyang mandaya. Ang mga katulad niya ay hindi makalaya, dapat makulong agad. Sir, pag hindi ka nagbayad, dadalhin ka ng security guard. Sabi ko sa iyo, darating ang nagbabayad. Bakit nakikipag-usap pa sa kanya, mabilis kulungan? Security guard, arestuhin ang tao at dalhin sa himpilan ng pulisya. Nakikita ko ang mga taong katulad mo bilang mga daga. Walang magandang maidudulot ang pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Nandito ako kumakatawan sa pamilya. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magtanong kay Miss Dong. Takot na takot siyang makulong kaya inilabas niya ang pangalan ni Miss Dong. Walang Miss Dong dito. Malamang nalaglag siya ni Miss Dong kaya gusto niyang mag-higanti. Ni hindi niya makita ang sarili niya. Ako ang fiancé ni Miss Dong. Bakit ako magpapanggap? Fiancé, naglakas loob pa ang Surir na magpanggap na fiancé ni Miss Dong. Pride, based on how dare you say na fiancé ka ni Miss Dong. Ang iyong buong katawan ay hindi katumbas ng isang hibla ng buhok, Miss Dong. Bakit nakatayo ka pa dyan? Dalian mo siyang ilabas. Ang kawawang Surir na ito ay naglakas loob pa ring lumaban. Ang pangahas na sumalungat sa isang taong gumaganap ng kanilang mga tungkulin ay isang krimen, mabilis siyang paalisin. Sabi ko naman sa'yo, pag nahuli mo ako, mahihirapan ka. Ganito na at nagpapanggap ka pa. Baka gusto mong pumunta si Miss Dong at iligtas ka. Bobo. Sabi ko sa'yo, baliw tong lalaking to. Si Miss Dong ay isang tinig sa langit at isa kang daga. Dali-daling arestuhin ang lalaking yon. Tagapagmana ng pamilya Dong, general manager ng grupong Dong. Nandito na si Miss Dong Fuong Huay.